Saan ka man naroroon, mahal ko, mananatili kang buhay sa aking puso. Ramdam kita sa bawat sandali. Dahil buhay na buhay ka sa himig ng pag-ibig. Himig ng pag-ibig. I need your love, you brighten up my day. Isang himig na maging gabay sa mga taong wagas na nagmamahalan. Duyan ng malabahagharing pag-ibig na hihili sa puso at pakiramdam. Himig ng pag-ibig. Isang dula na kung saan iikot ang iba't ibang kwento na inyong mapapakinggan mula Lunes hanggang Sabado. Sa pluma at direksyon ni Lovimin Aquino. Dito sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo. Ang nakaraan, magnobyo sina Jano at Iris, pero hindi gusto ni Benigna na ina ni Iris ang gusto ng anak. Si Bert, isang mayaman, ang gusto niyang mapangasawa ng anak niya. Mayabang si Bert, kaya ayaw ni Iris. Mas lalo nang malaman niya kay Jano na wanted na drug dealer at drug addict. Kaya sinita ni Benigna ang anak. At ngayon, narito ang karugtong ng ating kwento sa linggong ito na pinamagatang Dito sa Dibdib. Dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. One can take your place deep within, forever in my heart. Sabihin mo yan kay Tita Benigna para tumigil na siya na ipilit na gusto niya ang Bert na yun para sa'yo. Kahit ano pang sabihin ni Mama, hindi ako papayag, friend. Hindi ako makikipag-asawa sa isang drug addict at drug dealer. Kaya pala naging mayaman dahil doon ano? Kahit ang lahat ng yaman ay nasa kanya, hindi ko siya magugustuhan. Sige, pero mag-ingat ka ha. Baka mapahamak ka sa Bert na yun. Huwag siyang magkakamali na gumawa ng hindi ko gusto dahil lalabanan ko siya. Mamamatay muna ako bago siya magtagumpay sa tangka niya sa akin. Irish. Ano man ang mangyari, Ella, ay hindi ko papayagan na mangyari ang gusto ni Mama. Walang makakasira sa aming relasyon ni Jano. Ay, kumusta ang kaso na hawak niyo, anak? O kaya may naipon na ba kayo na ebidensya kontra sa mga drug dealer? Konti na lang ang kailangan namin at saksi, Itay. At isa pa, ang mahuli namin sila ora mismo. Ulitin ko, anak. Kailangan mong mag-ingat. Opo, Itay. Huwag kayong mag-alala. Ganun pa man, nakahanda kami sa anumang mangyari. Dahil hindi natin hawak ang buhay natin. Ay, anak. Lalo na sa trabaho ko. Bilang isa sa mga bahagi ng isang alagad ng batas. Yan. Nagtaka nga ako sa'yo. Nakatapos ka na isang guro.
Pero pumasok ka pa rin na pulis. Hindi ko alam, Itay. Pero nandito ang puso ko. Masaya ako na magsilbi sa bayan. Si Jano. Hello? Han, may time ka ba? Day off mo? Bakit? Magkita tayo. Dahil nautusan ako sa isang misyon. Misyon? May gagawin kaming raid ng marijuana plantation at hideout ng mga sindikato ng mga bawal na gamot. Sige. After office hour na lang. Salamat. Salamat kung may time ka. Sige na at may bisita ako. Nandito ang mama mo. Si Mama? Nandyan siya? Oo. Kaya magkita tayong mamayang hapon. O sige, bye. Bye. Bakit kaya nagpunta si Mama sa opisina ni Jano? Pagkatapos ninyong nag-usap ni Jano, pero parang malungkot ka. May problema ba kayo? Wala naman. Magkikita kami dahil magpapaalam at may operation sila. Ganun ba? Pero hindi yan ang problema ko, friend. Kundi sa sinabi ni Jano na nandun si Mama sa opisina niya. Ano? Ano kayang sadya ni Mama doon? Ano pa? Kung hindi yung paghiwalayin kayong dalawa ni Jano. Hindi ko alam. Kung ano talaga ang gustong mangyari ni Mama. Ay, ano na naman si Tita Benigna? Bakit niya pinakikialaman ang tungkol sa puso mo? Ano po bang may paglilingkod ko, Mrs. Cruz? May importante lang akong sasabihin sa iyo. At gusto kong itanim mo dyan sa isipan mo. Ma'am? Hindi ikaw ang gusto kong mapangasawa ni Irish. Naintindihan mo. Pero huwag kang mag-alala. At magbibigay ako ng malaking halaga para iwasan mo ang aking anak. Ano? Ito ang blank check. Ikaw na ang magsulat dyan kung magkano ang gusto mo. Ikinalulungkot ko, Mrs. Cruz. Hindi ko pinagbibili ang pag-ibig ko sa anak ninyo. Ito ang sasabihin ko sa iyo. Sabihin ko sa iyo na ilagay mo dyan ang gusto mong halaga. Katumbas ng paglayo mo sa aking anak. May pondo yan, kahit 1 milyon. Ang baba ng tingin nyo sa akin, Mrs. Cruz. Masakit man, pero wala akong magagawa dahil totoo na mahirap lang ako. Mabuti. At ikaw na ang nakapagsabi niyan. Kahit mahirap ako, hindi ako mukhang pera gaya ng iba. Kaya ikinalulungkot ko. Hindi ko matatanggap yan, Mrs. Kulang pa ba? Ano ang gusto mo? Maging mayaman ka sa pamamagitan ng mamamanahin ng anak ko na yaman ng aking pamilya? Malinis at tapat ang pag-ibig ko kay Iris. Wala akong ganyang hangarin. Kahit mahirap at isa lang akong pulis, ay kaya kong paligayahin at maibigay ang pangangailangan niya sa buhay. Ang yabang mong magsalita. Pero tignan natin kung ano ang mangyayari sa relasyon ninyo. Kagaya ng aking sinabi, hindi kita gusto. Dahil may iba akong gusto
na mapapangasawa ng aking anak. Yun bang illegal na drug dealer at drug addict? Ano? Hindi ako nagmamalaki, Mrs. Cruz. Pero ikinalulungkot ko. Hindi ko matatanggap ang suhol niyo sa akin. At ang huli kong sasabihin ay hindi laging magagamit ninyo ang pera o kaya ang ari-arian ninyo para maibaba ang pagkatao ng kapwa nyo tao. Material na bagay lang yan. Ang una sana ay maging malinis ang konsensya at gawain na mabuti. Yan ang gusto ng Diyos. Girl, I need you. I need your love. Dito na naman sa parke ka nagparada ng sasakyan mo, Han. Gusto kong makapag-usap tayong mabuti bago tayo maghapunan. Hindi na. Doon na ako kakain sa bahay. Sandali lang tayo. At isa pa, baka ilang araw na hindi kita makontak at makita. Ganun ba? Oo, Han. Oo nga pala. Ano ba ang dahilan at pumunta si Mama doon sa opisina niyo? Pumunta doon para bilhin ang pag-ibig ko sa'yo. Ano ang ibig mong sabihin? Sinusuhulan niya ako. Sabihin ko daw kung magkano ang gusto ko. Kapalit ng paglayo ko sa'yo. O kaya ay hiwalayan kita. Ginawa ni Mama yon? Oo. Pero wag kang mag-alala. Hindi ko tinanggap. Kaya mas lalo siyang nagalit at umalis. Sobra na talaga si Mama. Pero nag-aalala ako ngayon. Baka gumawa siya ng hakbang para mailayo ka sa akin. Huwag kang mag-alalahan. Kahit ano pa ang gawin ni Mama, hindi ko susundin ang gusto niya. Mas mabuti pang mamatay ako kung ipipilit niya sa akin ang Bert Magno na yon. Naiinis ako sa taong iyon. Akala mo kung sino siya? Sabihin niyo lang kung anong gagawin namin sa kanya, madam. Kayo na ang bahala. Basta huwag ninyo akong idamay. Opo, ma'am. At hindi ko rin gusto ang sinabi ng isa kong drug dealer. Hindi ba totoo, Bert? Ay, hindi, ma'am. Pero ang problema, baka kung ano ang gawin ni Irish kung may masamang mangyari kay Jano. At ako ang pagbibintangan niya. Ma'am? O sige, huwag kang mag-alala. Ako ang gagawa ng paraan para maghiwalay silang dalawa. Sige po, ma'am. Pero kung wala kayong magawa, ako na ang kikilos. Bert, iho. Kung kailangan na mawala siya sa daan namin, gagawin ko po. Ano? Nandito na ang magaling na babae. Oh, andito ka na pala, Irish. Mama, Nagsama na naman kayo ng patay gutom na lalaki? opo Mama. Hindi ko po ipagkakaila. Mas lalo pa na ginawa ninyong mukhang pera si Chano. Sinabi pala niya sa'yo. Huwag sana ninyong igaya ang sarili ninyo sa ibang tao. Tignan ninyo yan. Kaya
pala ninyo akong sampalin sa maling gawain ninyo! Kaya mo rin akong pagsalitaan ng ganyan. Nang dahil sa patay gutom na yon. Mama, itigil na sana ninyo ang panglalait sa kanya. Dahil nanggaling din kayo sa mahirap na pamilya. Tumigil ka! Kung may kagaya ninyo, ay huwag ninyong igaya ang lahat ng tao. At hindi ganyan si Jano. Anong hindi? Ay, kinanulungkot kong sabihin ito, Mama. Hindi ko kailangan ang kayamanan kung ang kapalit nito ay ang pagkawala ng minamahal ko. Hinahamon mo ba ako, Irish? Gusto mo na wala ka halos mamanahin sa akin? Sige, Mama. Kayo ang bahala. Dahil ang kayamanan ang importante sa inyo. At mas mahal ninyo ang kayamanan kaysa sa akin na anak ninyo. Kung itakwil ninyo ako na anak, at yan ang magpapasaya sa inyo, gawin ninyo! Irish! Irish! Suwail na ang aking anak. Dahil sa patay gutom na lalaking iyon. Girl, I need you. I need your love. Ginawa ng ina ni Iris ang ganyan, anak. Opo, itay. Pero ipinakita ko sa kanya na hindi ako interesado sa ari-arian nila. Ano naman ang sinabi ni Iris? Hindi niya kakampihan ang mama niya. Nakahanda na talikuran ang kaginhawaan na natatamasa niya ngayon para sa aming pagmamahalan, itay. Ay, ganun ba? At kahit itakwil pa ng mama niya, Hanga ako sa tapat niyang pagmamahal sa'yo. opo, itay. Kaya hindi ako nag-aalala. Walang magagawa si Mrs. Cross para paghiwalayin kami. Pero paano yung sinasabi mo na mahigpit na nanliligaw sa kanya? Hindi ko na problema yon, itay. Dahil malapit nang mahulog sa lambat ng batas. Ay, basta mag-ingat ka, anak. Opo, itay. Huwag kayong mag-alala. Kung sabi mo na kasapi ng isang sindikato, nako, mapanganib na taong yun. Relax ka lang, Han. Sino ang mga yan na bumabalandra sa daanan natin? May kotse na bumalandra sa kalsada. Sino kaya sila? May dalawang lalaki na nakatayo sa driver side. At nasa passenger side. Papunta sila dito. Dito ka lang, Han. At si Bert Magno, yung isa. Mag-ingat ka sana dahil tarantado yan. Hintayin ko lang silang makalapit. Pero wag silang magkakamali. At hindi ako pa uunahan sa kanila. Ano ang kailangan nyo? Alisin nyo ang nakaharang sa daanan namin. Huwag kang mag-alala. Tenyente Togadi. Hindi ito ang pagkakataon para magkasubukan tayo. May ibang pagkakataon. Anong kailangan mo? Gusto lang kitang makausap na layuan mo si Iris. Kung gusto mo na walang mangyayari sa iyong masama. Wala kang karapatan na pagsabihan ako ng ganyan. Meron. Dahil ako ang bagay na magmahal sa kanya.
dahil ako ang gusto ng mama niya. Pero hindi ka naman niya gusto. Kahit ano mangyari, kailangan sa akin mahuhulog si Iris. Ganun ba? Napakalaki ng tiwala mo sa sarili mo. Pero ito ang tandaan mo. Dadaan ka muna sa ibabaw ng bangkay ko, Bert Magno. Talaga ba? Sisiguraduhin ko sa'yo. Hindi ko papayagan ang gusto mo. Ha? Ano yun? Sasakyan ng pulis? Oh, para kang daga na takot sa pusa, Bert Magno. Hindi pa tayo tapos dyan. Sabihin mo lang kung anong oras at kung saan. Ano? Sabihin mo lang at magsalubong tayo, adik. Ano ka mo? Ah, Ops! Sige, ituloy mo na humugot ng baril at pasasabugin ko ang bungo mo. Kala ng Bert Magno na yon. Tarantado talaga ang walang hiya. Akala niya siguro ay kaya niya akong takutin. Pero Han, mag-ingat ka ha. Baka kung traidorin ka niya. Nakahanda ako. Hindi bale. Gaya ng sinabi ko, malapit na siyang mahulog sa bitag ng batas. Ano? Ihatid na ba kita ngayon? Ihatid mo na lang ako sa tinitirhan ni Ella. Hindi pa ako uuwi doon sa bahay. Sige. Pero mag-ingat kayo na Ella. Baka kung anong kademonyuhan ang gawin ng Bert na yun sa inyo. Girl, I need you. I need your love. ano ang mga susunod na mangyayari? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng isang kwento na pinamagatang Dito sa Dibdib. Dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. Isinulat at direksyon, Lubimin Aquino Sr. Handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo. I've loved you for a long